question nila yung patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Tingin kayo sa akin, naniniwala ba kayo na babalik ang ating Panginoong Kristo? Kung titignan natin sa Bible, it was recorded in the Bible na babalik ang ating Panginoong Kristo. In fact, nakakagulat, habang tumatagal, maraming mga Kristiyano hindi na interesado, nanlalamig na pag pinag-usapan yung pagbabalik ng Panginoon. Naalala ko nung bagong Kristiyano ko, wala akong alam sa Bible, pag pinag-aaralan namin ang pagbabalik ng Panginoon, talagang napaka-interesting. Lalo na yung mga detalye sa mangyayari, ano ba yung mga pangitain, ano ba yung mga bagay-bagay na mga signs na magpapatunay na ang Panginoon babalik na. Pero ngayon, matagal na akong Kristiyano, 18 years old ako nung naligtas, ngayon 47 years old na ako, wala pa rin Panginoong bumalik. So minsan, pag tagal ng paghihintay mo, parang napapagod ka na. Pero ngayong umaga, babalik natin yung desire na yun, babalik natin yung interest natin na yun, patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung titignan mo yung mga pangitain, sabi nga, nakakagulat sa panahon natin ngayon, wala na ngayong bansa na masasabi natin independent bansa. Kumbaga sa nakuuso ngayon, lahat ng mga bansa is interconnected sa bawat isa. Kaya makita mo, bago nagkaroon tayo ng APEC, yung mga leaders na yan, galing pa yan sa summit, yung tinatawag na G20 dun sa Europe. Ibig sabihin, association naman yan, nung matataas na mga leader dun sa Europa. So galing sila dun, dumiretso sila sa Pilipinas, para dun sa mga bansa sa Asia Pacific. Pagkatapos ng Asia Pacific, dumiretso sila sa, I think, sa Malaysia, di ba, no? Oo, di ba? Yun naman yung Asian Summit naman. So makikita natin talagang yung bawat leader ngayon ng bansa, talagang nagkakaisa sila. Kung pag-aaralan mo yun sa Bible, pagpapatunay na darating ang panahon, isa sa katuparan ng pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag nating one world government. Magkakaroon na lang na isang panggobernuhan sa buong sanglibutan. Pangalawang pagkakilanlan, sabi ng Bible, in the last days, perilous time shall come. Pag sinabing perilous time, dangerous time shall come. Nakakatakot, delikadong panahon, darating yan. At nandun na tayo sa panahon ngayon. Sabi ko nga, wala nang lugar ngayon sa mundo na matatawag nating safe. Nakakatakot. Maski malalaking bansa ngayon, makikita natin, malalaki silang bansa, meron silang magagandang mga intelligence, pero nape-penetrate, napapasok pa din sila nung tinatawag ng mga terorista. Kaya sa atin ngayon, ang nakakatakot yung ganung mga pangyayari, hindi mo alam ano. Kaya nga minsan nakakatakot makisalamuha sa napakaraming mga tao. Kasi ang mga terorista, mauutak yan eh. Kung baga isa lang yan na magtatrap ng napakaraming bomba sa kanila, pasasabugin ng sarili, pero ang mapapatay niya, libo, napakaraming mga tao. Hindi imagine Paris. Di ba, hindi yung mga bastang bansa, hindi yung third world country na mahihina ang kanilang mga pulis. Matatalino, magagaling yan, pero nalulusan sila ng mga terorista. Di ba? Eh tayo ba kaya ng Pilipinas? Kung baga yung mga bagay-bagay na whether we like it or not, mangyayari yung mga bagay-bagay na yan. Pero ito ang maganda. Sabi nga pag pinag-aralan natin ang pagbabalik ng Panginoon, hindi yan ang gustong tingnan natin, sabi ng Bible. Kasi yung pangyayari, whether we like it or not, mangyayari yan eh. Yung mga events bago dumating ang Panginoon, yung mangyayari pag dumating siya, at anong mangyayari pagtapos na dumating siya, talagang matutupad yan kasi nakarecord sa Bible yan eh. Ang gusto ng Bible, anong uring Kristiyano tayo dapat? Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung naniniwala tayong babalik ang Panginoon, it should affect, dapat may epekto yan sa ating behavior, sa uri ng paglilingkod, meron tayo bilang mga Kristiyano. Kasi alam mo, yung record ng pagbabalik ng Panginoon is clearly stated in the Bible. Maliwanag. Pwede patay ko na lang, narinig ba? Yung pagbabalik ng ating Panginoon is clearly stated in the Bible. Sabi nga ng isang Bible scholar sa kanyang pag-aaral, sa New Testament alone lang kung pag-aaralan mo, yung mga verses na tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon, ganito nakita niya. There are 318 verses sa New Testament alone tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon. Alam mo ratio niyan? Ang ibig sabihin, isa sa kada 25 bersikulo sa New Testament, patungkol yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero maraming mga tao tumutuya, pinagtatawanan, hindi pinaniniwalaan ang pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga scholars, hindi sila naniniwala. Maraming mga liberal theologians, mga nag-aaral kuno ng Bible, pero ang layo ng interpretation nila sa patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Marami namang mga panatiko, binababoy nila ang katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon. At ang nakakalungkot, maraming Kristiyano nanlalamig na, hindi naghihintay, hindi na interesado sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero I'd like to challenge you, maniwala ka ba't hindi? I-reject mo, pagtawanan mo, ang katotohanan patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, matibay na nakatayo on the pages of the Scriptures, at darating ang isang araw, mangyayari at mangyayari yan. Kaya ang tanong ko sa inyo is ganito, when was the last time
Kailan yung kahuli-huli ang pagkakataon na talagang naupo ka, yung bang nagmumuni-muni ka, then tinanong mo sa sarili mo, halimbawa nga kaya bumalik ang Panginoon ngayon? Napag-isipan mo pa rin ba yan? Kailan yung huling pagkakataon na naupo ka, tinanong mo sa sarili mo, halimbawa nga kaya bumalik ang Panginoon ngayon? Alam mo ano ibig sabihin nun? Pag bumalik ang Panginoon sa oras na ito, lahat ng mga bagay na pinangahawakan mo, pinagbibisihan mo, inubos mo ang buong oras mo, lahat yan titigil yan, mababaliwala yan. Ang magiging concentration natin is ang presensya ng Panginoon mismo at papasok tayo lahat sa tinatawag na eternity. Kaya nga ngayong umaga, ibabalik natin yung desire natin na ang pagbabalik ng Panginoon, kung ating iisipin yan, may napakalaking epekto yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga unbelievers, wala silang pakialam dyan. Pero tayo bilang Kristiyano, may tinuturo ang Bible, ano dapat ang pananaw natin pagdating sa pagbabalik ng Panginoon. Tatlong bagay lang pag-aaralan natin. Number 1, buksan nyo. Titus chapter 2, verse 13. Buksan nyo ang Bible nyo. Titus chapter 2, verse 13. Ano ba dapat sa mga Kristiyano ang patungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Sabi nga sa Titus chapter 2, verse 13, bago mag-Hebrews yan, pagkatapos ng 2 Timothy, then pagitan ng Philemon, yun, 2 Timothy and Philemon, Titus chapter 2, verse 13. Sa ating mga Kristiyano, ang pagbabalik ng Panginoon, ito dapat ang paningin natin dyan. Tingnan nyo, Titus chapter 2, verse 13. Nandiyan kayo lahat, say amen. Yeah. Sabi ng Bible, ano ang pagbabalik ng Panginoon? Sabi niya sa 13, looking. Yung salitang looking sa Bible, hindi ibig sabihin tumitingin. Kaya nga sa Tagalog nyo, ang salitang looking, ang ibig sabihin, umaasam. Umaasam. Pag sinabing umaasam, naghihintay. Yun ang concept nun. Ano hinihintay natin? Sabi sa verse 13, looking for that what? Blessed hope. So ang pagbabalik ng Panginoon, tawag dyan, pinagpalang pag-asa. Blessed hope. Hindi lang yun. Looking for that blessed hope and the glorious, panulalahating apiring pagpapakita of the great God ng ating dakilang Diyos and our Savior na ating tagapagligtas. Sino? Si Jesus Christ. Kristiyano, tingin kayo. Sabi ng Bible, tayo mga Kristiyano, pag pinag-usapan ng pagbabalik ng Panginoon, dapat ang tingin natin dyan, yan ang ating blessed hope. Mapagpalang pag-asa. Tingin kayo sa akin. Sabi nga, kung meron mang taong hindi nawawala ng pag-asa, dapat tayo mga Kristiyano. Amen. Kung meron mang taong punong-puno ng pag-asa, dapat tayo mga Kristiyano. Di ba? Kasi sabi ng Bible, meron tayong pinagpalang pag-asa na inihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Tingin kayo sa akin. Ano sa tingin nyo yung pinakapag-asa na hinihintay nyo? Alam ko meron tayong mga inaasahan eh. Pero pagbabalik ng Panginoon, yung inaasahan mong sa tingin mo pinakamaganda, wala yan sa katiting nung pag-asang dadalhin sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sa Bible, ang salitang hope, yung pag-asa sa Bible, napaka-importante yan. Sa Bible, ang salitang hope, hindi siya wishful thinking. Alam niyo yung wishful thinking? Sa atin, pag sinabing wishful thinking, sinasabi natin, I hope so. Pag sinabi natin I hope so, baka sakali, o di ba, sana, di ba, yung ganung salita, hindi sigurado yun eh. Pero sa Bible, pag ginamit ang salitang hope, ang ibig sabihin niyan, confident, ibig joyful, masayahin, confident, may katiyakan, expectation na paghihintay. So, ibig sabihin, tiyak talagang darating, sigurado talagang mangyayari. So, makikita natin ang pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Bible, pag-asa natin yan. Hindi lang basta-basta pag-asa, sabi ng Bible, yan ang ating blessed, pinagpalang pag-asa. Ano ibig sabihin ng blessed? Pinag-aralan ko sa original na Griego, ang blessed, galing sa salitang eulogia. Alam mo ibig sabihin? Ang ibig sabihin, to cause to prosper. Magiging dahilan para sumagana tayo. Ibig sabihin, to make happy, yan ang magdadala sa atin ng kasiyahan. Ibig sabihin, to bestow blessing, yan ang magbibigay sa atin ng mga pagpapala. Kristyano, tingin. Ibig sabihin pala, pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dala-dala niya yung kasiyahan, yung pagpapala, yung kasaganahan sa kanyang pagbabalik. Kaya makikita nyo, no, pag pinag-usapan ng pagbabalik ng Panginoon, yan ang dapat inaasahan natin ng higit sa lahat. Kristyano, tingin, there is a common. Meron tayong lahat na pare-parehas. Blessed hope ang mga totoong Kristyano sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Siguro para mas maliwanag pag-aralan natin, ano ba o sino ba talaga yung ating blessed hope? Sa Bible kung pag-aaralan natin, ang blessed hope natin is the Lord Jesus Christ Himself. Siya mismo. Kaya nga, ang daming verses sa Bible, tinatawag siyang He is our. Kaya nga, ito tandaan natin ha, maski sino pa maging presidente ng Pilipinas, hindi sa kanya nakaatang ang ating pag-asa. Tanawaan yun? In fact, mahirap umasa sa tao.
Kasi ang tao nagbabago. Ang tunay na pag-asa natin nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito nga yan pag pinag-usapan ng pagbabalik ng Panginoon, huwag tayong masyadong mag-focus dun sa mga mangyayari. Kasi whether we like it or not, mangyayari yan Kundi ang ating hintayin, yung tao mismo o yung persona mismo na babalik, ang ating Panginoong Jesucristo. The most thrilling part, ang pinakamagandang parte patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Can you imagine pag bumalik siya, makakaharap natin siya ng mukha. Amen. Yung namatay para sa ating kasalanan, yung nagligtas sa atin, can you imagine sa pagkakataon yun, haharap tayo sa Kanya. Diba? Kaya nga doon pagkakalabasan anong uring paglilingkod meron tayo. Diba? Anong uring pananampalataya meron tayo. Siya ang ating pag-asa. Pangalawa, sa Bible pag pinalasabi pag-asa, hindi lang tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Tumutukoy din ito sa langit at doon sa magagandang bagay na kaakibat ng kalamitan. Kaya hindi nyo napansin, sa ating mga baptist, napaka-importante. Lagi natin tinatanong, halimbawa dumating sa iyo ang kamatayan, tiyak ka ba sa langit at pupunta? Kasi sa Bible, nagtuturo ang Bible na ang pagtiyak ng kaligtasan, hindi pag namatay ka Sa Bible, ang tinuturo niya, habang buhay pa, kailangan matiyak mo na, maihanda mo ang sarili mo, para pag dumating sa iyo ang kamatayan, alam mo na sa langit ka pupunta. Nakita niyo yun? At sa Bible, sabi ng Bible, yan ang pag-asa natin. Hindi itong mundong ito. Pero hindi niyo napansin na maraming mga Kristyano willing-willing sa mundong ito. Kasi nga naman, napakaganda naman talaga ng mundong ito. Lahat ng pwedeng i-offer sa atin, i-offer ng mundo. Sabi ko lalo na dito sa Pilipinas, hindi ka na mahihirapan maghanap ng mall. Ang mall na ang umahanap sa tao. Hindi niyo napansin yun? Kaya darating ang panahon, kada bayan, magkakaroon talaga ng mall yan. Makakadumating ang panahon, kada barangay, merong mall yan Di ba kung pagkasunod, lahat ng pwedeng ikalingaw ng tao, lahat ng pwedeng ikasaya ng tao, nilalapitan talaga ang tao. Pero tandaan natin, hindi ito ang permanenteng tahanan natin. Huwag tayong masyadong mawili sa mundong ito. May mas maganda pa sa mundong ito, yung tinatawag na kalangitan. Kaya nga sabi ng Bible, yan ang ating pag-asa. Bakit? Kasi pagdating sa langit, yung ating happiness, dyan na makukumplete forever, magpakailan. So makita natin, pag pinag-aralan natin ang pagbabalik ng Panginoon, dapat ang tingin natin dyan, that is our blessed hope, pinagpalang pag-asa. Sa lahat ng inaasahan natin dyan na magdadala ng pagpapala, ng kasiyahan, ng kasagandahan. Pangalawa, not only the coming of the Lord Jesus Christ is our blessed hope. Pangalawa, it is our comforting hope. It is our comforting hope. Buksan niyo yung Bible niyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to verse 18. Tingnan niyo yung Bible niyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Basahin natin. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Kristyano, ang pagbabalik ng Panginoon, yan ang magdadala sa atin ng comfort ng kaaliwan. Ibig sabihin, may mga dinadala kang problema ngayon, may kabigatan ka. Pag inisip mo ang pagbabalik ng Panginoon, lahat ng yan mawawala. Kasi ang dala ng Panginoon pagpabalik niya, kaaliwan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tignan nyo sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13. Sunod kayo tatagalawin natin. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, maraming Kristyano ganito Sabi niya, but I would not have you to be ignorant, brethren. Sa Tagalog pa, hindi ko gusto na maging ignorante kayo mga kapatid. Kasi maraming mga Kristyano talaga walang alam sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ano yun? Sabi niya, verse 13. Sabi niya, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them patungkol sa kanila, which are asleep. Yung mga nangamatay na. Tingin muna kayo sa akin. Sa Bible, pag ginamit yung salitang asleep, hindi ibig sabihin natutulog. Sa Bible, yung asleep, ang ibig sabihin, yung mga Kristyano nauna na sa atin. Yung mga namatay na. Huwag tayo maging ignorante, ano na nangyari sa kanila. Pero yun, sabi ng Bible. Sabi sa verse 13, that ye sorrow not, huwag kayong mapighati, huwag kayong malungkot, na even as others which have no hope, na maging gaya kayo ng iba na parang walang pag-asa. Kristyano, tingin kayo, pag tayo namatayan, nalulungkot tayo, umiiyak tayo, pero hindi tayo walang pag-asa. Nanawaan niyo yun? Kasi kung alam mo na sa langit pumunta yan, may pag-asa yan. Mapipis lang natin yan. Ang talagang walang pag-asa, yung mga hindi nakatanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Ano mangyayari sa kanila? Yung mga nauna sa ating Kristyano. Tingnan niyo sa verse 14. Sabi sa verse 14, for if we believe, kung naniniwala tayo, that Jesus died, namatay si Jesus, and rose again ang buhay muli, even so din maski sila,
which sleep, mga namamatay na in Jesus, kay Kristo, will God bring with Him, dadalhin sila ng Panginoon. Kristyano, tingin kayo, yung inililibig natin katawang lupa na yun, hindi yun yung totoong Kristyano. Tandaan natin, ang tao, triune being tayo, hindi mo pwedeng pag-iwalayin yan. Meron tayong katawan, may espiritu tayo, meron tayong kaluluwa. Pag ang tao namatay kung Kristyano ka, yung espiritu mo, sabi ng Bible, babalik lang sa Panginoon yan. Pero yung kaluluwa mo, kung Kristyano ka, sa langit ka pupunta. Pero kung hindi ka Kristyano, impyerno pupuntahan mo. Pero yung katawan natin, dahil incorruptible pa, hindi pa siya perfecto, babalik at babalik pa rin sa lupa yan. Pero darating ang panahon, dahil na triune being ang tao, yung kaluluwa, yung espiritu, sa kayong katawan natin, magsasama ulit yan. Sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga namatay na Kristyano, yung katawan nila, babangunin yung mga yan. Tingnan natin. Sabi gano'n, sa verse number 15. Sabi sa verse 15, "For this we say unto you," sinasabi ko sa inyo, "by the word of the Lord," sa pamamagitan ng salita ng Diyos, "that we na tayo, which are alive, mga buhay, and remain nananatili pa unto the coming of the Lord." Kaya ito maganda, no? Alimbawang dumating ang Panginoon na abutan tayong buhay, hindi tayo makaka-experience ng kamatayan. Physical. So sabi ng Bible, halimbawa dumating ang Panginoon, tayong mga buhay at nananatili. Ano mangyayari sa atin? Sabi ko sa 15, "shall not prevent them." Pag sinabing prevent, ibig sabihin, hindi tayo ang mauuna dun sa mga namatay na, which are asleep. Kundi ano mangyayari? Verse 16. Sabi sa verse 16, "For the Lord Himself shall descend." Ang Panginoong Jesucristo mismo ang bababa. Saan galing? Mula sa langit, from heaven. Ano ang pagkailanhan? With a shout, merong isang sigaw. With the voice of the archangel, tinig ng archangel. And look, and with the trump of God, ng trumpeta ng Diyos. And the dead in Christ, kaya nga maliwanag yung mga namatay na kay Kristo, ano sabi? Shall rise first. Sila ang unang bubuhayin. Tayong buhay, ang gagawin sa atin? Ito ngayon, verse 17, 16. Sabi sa verse 17, "Then we, tayo, which are alive, mga buhay, and remain nananatili." Anong gagawin sa atin? Shall be caught up. Aagawin tayo. Yan ang galing ang salitang rapture. Ang salitang rapture galing sa Latin word na rapturo. Ang ibig sabihin, to snatch away, to cut away, to catch away. Aagawin tayo. So yung mga nauna sa ating Kristyano, bubuhayin sila. Tayo naman na naabot ang buhay, hindi tayo mamamatay, pero aagawin tayo. Saan tayo dadalhin? Ngayon yan, tingnan nyo, verse 17. Sabi ganun, "Then we which are alive and remain shall be caught up together," kasama nila, "with them in the clouds." Dadalhin tayo sa, ano yung clouds sa Tagalog? Ulap. Sa mga ulap. Para ano? Anong gagawin natin doon? To meet the Lord in the air, para salubungin ng Panginoon sa kahanginan. Ito maganda yung susunod. "And so shall we ever be with the Lord." Kaya tayo ay sasama na sa Panginoon magpakailanman. Kaya sabi sa verse 18, ito yung sabi sa verse 18, "Wherefore kaya nga, comfort one another." Aliwin natin ang isa't isa with His word sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kristyano, tingin kayo, ang pagbabalik ng Panginoon sa atin, hindi lang ating blessed hope yan. Yan yung sa lahat ng pag-asa, yan ang may dalang pagpapala. Pangalawa, sabi ng Bible, ang pagbabalik ng Panginoon natin is our comforting. Ibig sabihin, ang pinaka-primary happiness of heaven is to be with Christ. Makasama natin si Kristo. To see Him, to live with Him, and to enjoy Him forever. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tayo pala ng mga namatayan na. Lalo na pag alam natin yung mga mahal natin sa buhay, ligtas yan, yung mga Kristyano yan, we have all the reason to rejoice. Bakit? Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, yung ating mga namatay na mga mahal sa buhay, at tayo, sama-sama tayong imimit natin ang Panginoon, we will live forever with the Lord, no more to be separated by that. Hindi na tayo kailanman mapapag-iwalay ng kamatayan, either from God or from one another. Ibig sabihin pala sa pagbabalik ng Panginoon, that will be a great family reunion. Hindi imagine yung mag-asawang napag-iwalay ng kamatayan. Kung ligtas yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, pagdating sa langit, makikita ka. Yan kung gusto mo pang makita yung asawa mo sa langit. Yan naging biro ko eh. Pero kung ligtas yan, wala kang magagawa, nasa langit siya. Di ba? Huwag mo na lang lapitan siguro. Biro ko lang yun ha. Ang intrigue ko eh. Yung magulang, mga anak na napag-iwalay. Yan, pagdating sa langit, magkikita tayo doon. Di ba mga relatives natin, mga friends natin? Magkikita tayo doon. Ako ang hinihintay ko pagdating sa langit. Alam mo kung sino? Ang father ko.
I miss my father. Pero kagandahan sa father ko, alam ko nakatanggap sa Panginoon na. At hindi lang siya nakatanggap sa Panginoon, nabigyan siya ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, ang father ko pinagmamalaki palagi kasi pinagmamalaki niya ako eh. Nung nabubuhay yun, basta nagpipreach ako, ang pinaka number 1 fan ko talaga ay sa father ko. Pag ako na ang naka-assign mag-preach sa kainta, laging nasa ulan ko. And then, bilib na bilib siya, sabi niya, anak ko yung nag-preach. Pero sabi nga, hindi naman mabubuhay ang buhay mga magulang natin, di ba no? Kaya dumating ang panahon isang araw na matay yung father ko. Malungkot kami, namimiss namin siya, maski ako ang gagayon. Pero meron akong comfort in heart. Alam ko, may kabiwan ako isang araw, magkikita kami ng natin. Kaya napaka-importante talaga yung mga bahas sa buhay natin, masyaran talaga natin ng salita ng Diyos. Alam mo, ngayon ko lang nabasa, sa Netherlands pala. Kaya nakapunta na ba sa akin sa Netherlands? Siman ko ba, Siman? Nakadami na ng Netherlands. Puntahan, susunod na. Magkita tayo doon. May nakapunta na ba? Wala pa. Siguro yan yung isang bansa na puntahan natin. Nabasa ko sa journal, sa Netherlands pala, pag may namatay sila, sa kanila ang kamatayan, hindi siya kalungkutan. Sa kultura nila, ang naituro sa kanila sa Netherlands, ang kamatayan, it is a celebration. Parang pag may namatay sa kanila, ito silang celebration. Umiiyak sila, nagulungkot sila, pero hindi katulad natin na parang ang bigat-bigat sa atin. Sa kanila, hindi. Sa kanila, para silang nagpa-party. Then pag naglibing sila, lahat magsasalita. Ang sinasabi nila is puros kagalakan. Then pag nag-awitan sila, lahat ng kanta nila, puros kagalakan. Alam mo, pinasa ko, sabi ko noon, sa kanila, ang sinasabi nila sa mensahe ng kanta nila, isa lang pare-parehas. Ang ibig sabihin ng kanta nila, till we meet again. Magkikita tayo. Ganun din sa atin. Kaya makita mo, di ba may kanta tayo sa bahay, sa songbook natin? Ang title ata ng kanta natin yung This World Is Not My Home. Di ba meron tayong kanta sa songbook? Itong mundong ito, hindi natin ito sanglibutan. Hindi ito ang bahay natin. May portion doon naalala ko ito, kung i-confess ko sa inyo, nung bagong Kristyano ko. Kasi nung bagong Kristyano ko, laban nagaling ako sa Katoliko. Wala ka namang alam sa Bible, ano? Kung baga sa lahat ng mga pananampalataya, paniniwala mo, puro tradition eh. Di ba? Hindi na base sa Bible. So nung kumakanta ako nung naging membro ko ng kainta, hindi ko pa alam itong mga kanta na yan. Eh yung kanta na yun, This World Is Not My Home, may portion doon, parang third stanza ganito pagkasabi. Sabi ko rin sa third stanza, I have a loving mother up in glory land. Kung tatagalugin mo, meron akong mapagmahal na nanay nandun sa itaas ng kaluwalhatian. I don't expect to stop, hindi ako titigil until hanggang I shake her hands, makamusta ko yung kanyang kamay. Eh wala akong kaalam-alam nun sa Bible nun, bago pa lang ako nun. Siyempre, laking katoliko ako nun. Sabi ko ganun, pagkapasa ko dun sa Santa Mother, di ba pag katoliko ka, ang akala mo pag Mother pinag-usapan, tumutukoy lagi ang kay Maria. Kaya sabi ko, bakit ang mga baptist dun sa kanta nila may Maria? Pero hindi naman Maria na kalagay Mother. Yung pala hindi. Tinutukoy pala ng writer na yung nanay niya na namatay na. Kaya sabi niya, meron akong mapagmahal na nanay na andun sa langit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko makamayan yung kanyang kamay. She's waiting now for me. Naghihintay siya sa akin. In heaven's open door, dun sa pintuan ng langit. And I can't feel at home. Hindi na ako sanay, hindi na ako feel at home in this world anymore. So pwede kong ipalit yan. I have a loving father. Ako sa tatay ko, up in glory land. Kung may anak ka na nasa langit na, I have a loving daughter, a loving son. Diba? I have a loving friend. Nandun sa langit, naghihintay. Kung nanay mo nasa langit, I have a loving mother, up in glory land. Hindi ako titigil at hindi ko makamayan yung kanyang pagbabalik. Diba? So makikita natin, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi lang yan blessed hope. Magdadala ng pinakamalaking pagpapala. That is our comforting hope. Magbibigay sa atin ng kaaliwan. Kaya naalala niyo, kaya kami ngayon paggabi ang nag-ahandle ng survey sa mga kamag-anak namin. Alam mo, blessing na rin eh. Marami kami kamag-anak eh. Lalo sa mother side ko. Sa father side ko hindi masyadong marami. Pero sa mother side ko kasi marami sila magkakapatid eh. Nung bago kami Kristiyano, nagpastor ako, nagpastor si Pastor Hernat, yung kapatid ko naging pastor. Siyempre, parang ang tingin nila, iba na yung religion namin. So parang na-itsapera kami. Pero alam mo, ang Panginoon talaga, meron talaga tinatawag na tamang panahon. Hindi yung aldaba. Hindi yun na. Yung bang darating ang panahon, ma-realize nila, totoo yung mga sinasabi namin. Yung bang ma-bigay na namin yung respeto nila. Noon talagang, kasi parang ang tingin nila na iba kami, na-itsapera kami. Pero nung nagsikandaan na sila nakita nila na totoo yung sinasabi namin. So ngayon, every time na may namamatay,
kami ngayon ang nag-a-handle ng service, ng funeral service. Itong taon lang ito, dalawang kapatid ng nanay ko magkasabay namatay. Isa sa Makati, isa sa Cainta. After ng ilang buwan, yung kapatid naman ng tatay ko. Ang kagandahan, pumunta kami doon. Ako, si Pastor Hernan, si Pina, lahat ng mga kapatid ko, nagsiservice kami doon kada may buwan. So kami ang nag-a-handle. Alam mo ginagawa namin, si Pina pa nag-a-handle. Si Pina ang ginagawa niya, lagi na sinasabi doon sa mga tao, itong ating gagawing service na ganito, hindi ito pagpiyak, hindi ito kalungkutan, kundi gagawin natin celebration. Kaya gulat na gulat ang mga tao talaga, may mga palaro pa kami. Hindi imagine may patay na. May mga palaro, may iba, naglolokohan pa nga eh. Pag bubunatan tayo, magpaparapol dito, ang pinaka-first prize siya yung susunod. O kaya minsan, ang second prize yung wheelchair na naiwan. O kaya yung nebulizer na naiwan. O kaya yung tangke ng oxygen na naiwan. Diba? So, ginagawang masaya yung ano. Ang kagandahan na kasi yung mga kapatid ng nanay, yung kapatid ng tatay ko, especially, nabigyan din namin talaga sila ng pagkakataon na pasyalan sila. Yung uli-ulihin yung kapatid ng tatay ko, babae. In fact, siya yung pinakamatanda, pero sa lahat ng magkakapatid, siya yung pinakahuli pag namatay. Nag-iisang babae yun. Pero bago namatay yun, ilang beses ako, 2 beses ako pinuntahan ko siya. Sinarang ko ng salita ng Diyos. Si Pastor Hernan pinuntahan, din nagsama pa kami ng pastor, para lang pasyalan siya. Ito ang blessing. Kasi may anak siya na nagtatrabaho dun sa Middle East. Buong pamilya nandun na. Ang galing sa Middle East ngayon, ang daming mga Kristiyano na ang lalakas ng loob na mag-share ng salita ng Diyos. Basti bawal ha. Pero ang daming conversion, ang daming nadadala sa Panginoon sa Saudi Arabia. So yung pinsan ko na yung buong pamilya nadala sa Panginoon. Ang maganda pa yung mister niya, nagpastor, yung pastor yun. Kaya nga nung umuwi siya, nung nag-testimony siya, nung nag-service, umiiyak yung sabi ko, natutungkot ako kasi hindi ko alam kung si nanay is nasiral ba ng salita ng Diyos kasi hindi ko siya nasiral ng salita ng Diyos. Pero nagsalita, sabi niya gano'n. Pero sabi naman ng Mr. kung pastor, hindi naman niya papabayaan ang kanyang mga pamangkin, si Pastor Kirby, si Pastor Hernan, hindi naman niya papabayaan. Which is totoo naman talaga. Kasi sinira namin siya. Kaya buong service kami talaga nag-handle hanggang dun sa paglibing. Ngayon nga, magbe-birthday sa December 3 yun eh. So pupunta kami, hindi ko alam kung anong schedule yun. So lagi namin nabibigyan kami ng pagkakataon na ma-share ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, lagi kong pinakot na verse yung Revelation chapter 21 verse 1. Tignan nyo ha. Sa atin, nalulungkot man tayo, pero sa atin ang kamatayan ng pagharap natin sa Panginoon, isang napakalaking tagatatan. Kasi sabi sa Revelation 21 verse 4, tignan nyo, basahin niyo ang Bible na. Tignan nyo, Revelation chapter 21 verse 4, ano sabi? Pagdating sa langit, ito na mangyayari. Ano sabi? Sabi sa Revelation 21 verse 4, nandyan kayo, ano sabi? Ano sabi doon? And God shall wipe away all tears from their eyes. Can you imagine, darating ang panahon pagdating natin sa langit, lahat ng luha sa ating mga mata, papahiran na ng Panginoon yan. At sabi ng Bible, and there shall be no more death. Wala ng kamatayan. Neither sorrow, wala ng kapigatian. Neither nor crying, wala ng pag-iyak. And there shall any more pain, wala ng sakit. Why? Because the former things, yung mga dating bagay, are passed away. Lumipas na. Dito sa lupa, may kamatayan pa eh. Dito sa lupa, may kapigatian pa eh. Dito sa lupa, may luha pa eh. Pero pagdating ito sa langit, papahiran lahat ng luha sa ating mga mata, wala ng palungkutan, wala ng pag-iyak, wala ng mga sakit. Bakit? Kasi yung mga naritong bagay sa lupa. Kaya makita natin ang pagbabalik ng Panginoon, hindi lang ating blessed home. Pangalawa, it is our comforting home. And lastly, it is our inspiring home. Yan yung pag-asa natin na magbibigay sa atin ng inspiration para magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Buksan nyo, 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Tingnan nyo ang Bible nyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58, I think. Tingnan nyo. Mga common passage of the scripture lang ito, pero tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon. Tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51 to 58. Tingnan nyo. I-imagine nyo yung binabasa natin ha. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, nandiyan kayo. Sabi sa 51, behold, narito. Sabi ni Pablo, I show you a mystery. Sabi, no, papakitaan niya tayo ng mystery. Ano ba mangyayari? Sabi niya, we shall not all sleep. Hindi tayo lahat mamamatay.
So yung salitang asleep sa King James, hindi ibig sabihin ng tutulog. Ibig sabihin, hindi tayo lahat makaka-experience sa kamatayan. Pero ano sabi niya? We shall not all sleep, but we shall all be changed. Pero lahat tayong Kristyano sa pagbabalik ng Panginoon, babaguhin tayo. Bakit? Verse 52. Paano mangyayari yan? In a moment. Ano yung sa Tagalog ng moment? Sa ilang sandali. Ilang sandali. Di ba? Sabi ganun. Gano'ng katagal? Sabi ng Bible, in the twinkling of an eye. Sa isang mata. Ganun kabilis ang mangyayari pagbabago sa atin. Tignan nyo nga kano kabilis ang isang mata. Wala pang isang segundo yan. Di ba? No? Bahagi ng segundo yan eh. So, ang pagbabalik ng Panginoon, pag bumalik siya, ganun kabilis ang pagbabago na gagawin sa atin. Sabi ka sa isang mata, tingnan nyo, for the trumpet shall sound, ang trumpeta ay tutulog, and the dead, yung mga namatay, shall be raised incorruptible. Babangunin sila na hindi na nasisira. And we shall all be changed, lahat tayo babaguhin. Verse 53, for this corruptible, kasi itong nasisirang katawan natin, must put on incorruption, papalitan na ng hindi nasisira. And this mortal, meaning to may kamatay ang katawan natin, must put on, bibihisan na ng immortality ng hindi na namamatay. Kaya sabi sa verse 54, so when this corruptible, itong nasisira, shall have put on incorruptible, mapapalitan na ng hindi nasisira, and this mortal, itong may kamatayan, shall have put on immortality, then shall be brought to pass, mangyayari na, the saying that is written, death is swallowed up in victory. So kinain na ng katagumpayan ng kamatayan. Ngayon ang kalaban pa rin natin ngayon, kamatayan. Kasi habang buhay tayo, pwede pa tayong mamatay. Pero sabi nga sa verse number 55, O death, kamatayan, where is thy sting? Nasaan ang tibo mo? O grave, kamatayan, where is thy victory, katagumpayan? Sabi sa 56, the sting of death is sin. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. And the strength, ang lakas ng kasalanan, is the law. Pero 57, but thanks be to God, pasalamat tayo sa Diyos, which given us the victory, binigyan tayo ng katagumpayan. Kanino? Through our Lord Jesus Christ. Kaya nga kinuklud niya, 58. Kaya ito ay yung conclusion. Therefore, kaya nga, be steadfast, magpakatatag kayo. Unmovable, huwag kayong magalaw. Always abounding, lagi kayong sumasagana. Saan? In the works of the Lord, sa gawain ng Panginoon. Why? For as much as you know, dahil nalalaman nyo that your labor, ang pagpapagal ninyo, is not in vain, hindi walang kapuluhan sa Panginoon. Tingnan nyo, ibig sabihin pala pag pinag-isipan natin ang pagbabalik ng Panginoon, hindi lang yan ating pinagpalang pag-asa. Hindi lang yan ating comforting hope pagdadala sa atin ng kaliman. Lastly, that is our inspiring hope. Pag-asa na mag-i-inspire sa atin para lagi tayong maging matatag. Hindi magalaw, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Pero nakakalungkot habang tumatagal tayo sa paglilingkod, baliktad ang nangyayari. Maraming mga Kristiyano hindi steadfast, hindi matatag. Maraming mga Kristiyano hindi immovable. Napakadali nating magalaw. Maraming mga Kristiyano hindi sumasagana sa gawain ng Panginoon. Marami sa atin, sagana tayo sa kalokohan, sagana tayo sa kamunduhan, pero hindi tayo sagana sa gawain ng Panginoon. Mayroon binabasa nga ako, sabi ng isang Bible scholar, sabi ng ganun, marami sa mga anak ng Diyos kailangan ng strong infusion of enthusiasm. Kung meron lang daw sanang injection na ang pangalan enthusiasm, yung kasigasigan, ang dami sa ng Kristiyano dapat injection ng kasigasigan para sa gawain ng Panginoon. Diba no? Kasi sabi ko nga ako, lagi kong ginagamit na illustration, maraming mga Kristiyano para tayong mga bayawa. Alam mo yung mga bayawa? Ang hirap bubuti ng bayawa, di ba no? Pag yan nakapasok sa lungga, maski kung gawin mong hila sa bundod niya, mahihirapan ka. Di ba no? So ang daming Kristiyano ng gano'n, di ba pinipilit mo talaga kung maglingkod sa Panginoon? Di ba pipilitin mo pa magsimba, pipilitin mo pa magbigay, pipilitin mo pa maglingkod sa Panginoon? Kaya kung meron lang matidiskubisan ng injection ng pangalan enthusiasm, kasi-kasigan, lahat kayo pag i-injection ng mabay sa pet para maging masigasig kayo sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, kung iisipin natin ang pagbabalik ng Panginoon, it will inspire us to be steadfast, maging matatag. Immovable, hindi magalaw. Always abounding in the works. Amen? Ito maganda ng tandaan natin Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Bible, our labor is not in vain. Huwag kayong manghihinayang sa oras, sa panahon, sa pera na ginugol na para sa Panginoon.
Ito sasabihin ko sa inyo, lahat ng sinayang nyo na oras sa labas na hindi para sa Panginoon, pababaliwala yan. Pero maliit na bagay man lang, pero ginawa mo sa Panginoon, sabi ng Bible, it is not in vain in the Lord. Pag sinabing not in vain, never wasted. Hindi kailan na magiging sayang. Ibig sabihin, never to no purpose. Hindi sa walang layunin or walang kadahilan. Alam mo bakit hindi sayang ang paglilingkod natin sa Panginoon? Bakit? Kasi nagtatanim tayo sa eternity. Hindi dito sa lupa. Eh pag sa eternity ka nagtanim, it will last forever. Mananatili yan. Magpakailan. Ngayon pa ba? Kaya sabi ko, itong mga estudyante ito, teacher, it is a ministry. Yung magdala ka lang ng bisita, nakapakinig sila sa Panginoon, labor mo yan na hindi masasayang. Ako lagi ako may schedule sa Santa Cruz, Manila. Kasi yung Santa Cruz, Manila, namatay yung pastor natin doon. So ako pumalit yung anak. So nasa transition sila. So every second Sunday ng week, ng month, lagi ako may schedule doon. So last ano nandun ako. Then ngayong December, second Sunday, nandun na naman ako. Ang Santa Cruz, Manila, napakaganda pa ng lugar. Sentro ng Manila. Alam mo doon, maski hindi ka mag-imbita, hindi sila nawawala ng bisita. Kasi parang bagsakan ng mga tao, yung lalo na ang mga taga-Visayas Mindanao. Pag Visayas Mindanao, kasi pag sinabi mong Manila sa kanila, di ba yung dating sa kanila? Tuwang-tuwa sila, ewan ko ano yung nasa Manila. Pero pag pumunta ka naman doon, ang baho-baho, puro squatter talaga, ang pangit, sabi ka naman mga to. O yung pagbabarap ng Recto LRT, nilalakad ko yung Sulbanan. Grabe, squatter. Ang squatter nila ha, parang condominium, 4 na palapag eh. May 5 palapag mo, tinitignan ko. Tapos lahat ng pasata, mga nakahubad yung mga tao. Lahat. Sabi ko, grabe mo. Noong una natatakot ako dumaan doon, pero hindi, lagi na ako dumadaan doon. Malakas na yung hindi na ako natatakot kasi gabi. Kagabi na ako umuwi, doon ko naglakad eh. Pero kagandahan doon, sabi ko nga, maski hindi ka mag-imbita ng bisita, meron darating bisita doon. Kaya sabi ko doon sa pastor, pagawan mo na malaking karatula yung church nyo para lahat ng dumaan nakikita. Ang kagandahan doon kasi lalo na pag-baptist ka, galing ka ng Visayas Mindanao, ang mga taga-probinsya lalo na pag-baptist, pagdating ng Maynila yan, naghahanap ng church yan. Hindi katulad natin ng mga narito sa Manila. Pag tayo Baptist Christian sa Manila, pagdating natin sa probinsya, hindi tayo nagpapakilala ng Baptist tayo. Kasi ang ano natin, magliwaliw dun sa akin, di ba? Pero ang mga taga-probinsya, pag umuwi yan, talagang nagpapakilala ng mga naghahanap talaga ng simbahan yan eh. Kaya magkulat ako doon, minsan may 4 na bisita, may 5 bisita, hindi inimbita yun ha, mga walk-in lang sila doon. Pero may member sila doon, nagtatrabaho, meron siyang pwesto doon sa palengke ng Santa Cruz. Sabi ko, masaya ang ganda ng ministry eh. Every Sunday, ang ministry lang niya mag-imbita ng bisita. Hindi siya nauubusan ng bisita. Hindi siya marunong mag-surveying ha, pero ang ano niya lang, magdadala lang siya ng bisita. Kaya sabi ko, alam mo, napakalaking bagay ng sarap ng Panginoon. Yung pagdadala ng bisita, your labor is not in vain. Kristyano, tandaan natin lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi tayo nawalan. Pwede maaari dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, nawalan tayo. Diba? May mga Kristyano, nawawalan tayo ng mga personal nating ambisyon sa buhay. Diba? Kayamanan natin, sakripisyo para lang sa Panginoon, pero kailanman pagpabalik ng Panginoon, hindi tayo mawawalan dyan sa Kanya. Amen. So sana, balik natin sa isip natin, babalik at babalik pa rin ang Panginoon. Yan ang ating pinagpalang pag-asa. Magdadala sa atin ang napakalaking kasaganaan, blessing sa buhay natin. Pangalawa, that is our comforting hope. Magbibigay sa atin ng kaliwan. Pangatlo, that is our inspiring hope. Magbibigay sa atin ng inspiration para maglingkod ng Lord sa ating Panginoon. Alam mo, bakit ko nagawa itong mensahe na ito? Sabi ko kasi inyo, maski ako dati naglalabig na ako pag pinag-aralan ng pagbabalik ng Panginoon. Merong isang preacher sa church namin, Thursday yun eh, si Brother Arnold. Nag-preach ang preach niya is patungkol sa rapture. Eh si Brother Arnold, masipag mag-aaral yun eh. Magaling ka lang mag-aaral. Sabi ko nga sa kanya, pwede kang teacher sa prophecy. Ang galing ng pagka-present niya patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Lalo na yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. Habang nakikinig ako sa kanya, talaga nag-iisip ako kung ba mga kaya bumalik ng Panginoon. Ngayon sa akin, every time na iniisip ko pagbabalik ng Panginoon, ito lang ang dating nun sa akin. Pag naiisip ko pagbabalik ng Panginoon na pumapasok sa aking isip, lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng mga experience ko, lalo na yung sa pag-share ko ng gospel, doon sa mga walang kaligtasan. Ano yun? Yung hiya, yung panghihiyang naranasan ko, yung rejection ng tao, yung pagmamaliit sa akin ng tao, para lang makapag-preach ako ng gospel. Pag bumalik ang Panginoon lahat yun, mababaliwala yun.
in comparison sa mangyayari sa eternity. Kaya nga, ako, yun ang laging motivation ko sa sarili ko. Gawin mo na lahat ng gawin para ma-share lang ang gospel. Ano man ang sabihin ng tao pagbabalik ng Panginoon, wala naman na. Ang importante na i-share mo ang mensahe ng kaligtasan sa bawat isa. So sana ang church na ito, ilang taon na kayo? Ang ilang taon na? 21st, matanda na rin pala kayo. Oo, hindi na kayo bata, di ba, no? So sana, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo tayong lahat, let us all stand on this. Let's bow our head, let's close our eyes. Let's come to the Lord in prayer. Manalangin tayo. Lumalapit kami sa trono ng iyong grasya na bilang Ama. Nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat sa isang napakagandang pagkakataon muli sa umagang ito na nakapakinig kami ng iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin sa isang katotohanan ipak sa lahat ng mga propesiya sa Bible. Isa na lang ang hinihintay namin na mangyari, ang iyong pagbabalik. Halos lahat ng mga propesiya sa iyong Biblia natupad na. Pero pag dumating yung pagkakataon na babalik ka, lahat ng pinabibisihan namin, lahat ng pinagtutuunan namin ng pansin, lahat yan mababaliwala, lahat yan titigil. Haharap kami sa eternidad, haharap kami sa iyong harapan. Pero ngayong umaga, hindi ka pa bumabalik, magiging hamunawa sa bawat isa sa amin ang katotohanan patungkol sa iyong pagbabalik. Sa aming mga Kristiyano, ito ang aming pinagpalang pag-asa. Kung meron man kaming inaasahan, yun ang pagbabalik mo. Yan ang pag-asa magdadala sa amin ng kasaganaan, ng tunay na kagalakan, ng tunay na pagpapala. Yan din ang aming comforting hope. Ibig sabihin, magdadala sa amin ng kaaliwan. Katulad sa mga mahal sa buhay namin na nauna na, hindi yung katapusan, magkikita-kita kaming muli kung sila isuto may Kristo sa puso tumanggap sa aming Panginoon sa Kristo. And of course, yan din ang aming inspiring hope na magtutulong sa amin dahil nabalik ka, dapat maging masigasig kami, maging matatag kami, sumasagana kami sa paglilingkod sa iyo. Kailan Ama, ang church na ito, kinukumit ko sa iyo kasama ang kanilang pastor. Dalangin ko hanggang sa pagbabalik mo, makakita mo sila na sumasagana sa paglilingkod sa iyo, nagpapatuloy ng may kagalakan. Bago kami magtapos sa umagang ito, abunin mo ang bawat isa na magpatuloy, magkaroon ng commitment, ang maglilingkod sa iyo hanggang sa iyo pagbabalik. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Habang nakayo po tayo, nakapikit ating mga mata, narinig natin ang mensahe. Siguro bago tayo mag-close, bibigyan ko yung pagkakataon. Sabi nga, magkaroon tayo ng personal commitment, may kinalaman sa mensahe o personal kung pangangailangan, baka meron pang problema, may gusto kong ilapit sa Panginoon, luluhod tayo sa harapan ng Panginoon, luluhod din ako, sasamahan kita bago tayo mag-close o bago kita. Okay? Sige po, habang nakayo po ating mga ulo, hanap ka ng lugar dito sa unahan, may kinalaman sa mensahe o personal kung pangangailangan sa Panginoon, hanap ka ng lugar, luluhod ka, manalangin ka sa Panginoon, make a commitment, luluhod din ako, sasamahan kita sa panalangin sa Panginoon. God bless you. God bless you. God bless you. Sige po, maghanap ka ng lugar dito sa unahan, o kaya dyan sa iyong upuan, pwede mong itulak yan, lumuhod ka, lahat ng pwede mong sabihin sa Panginoon, sabihin mo na make a commitment, na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya, susuporta ka sa gawain ng Panginoon, magagamit ka ng Panginoon, then habang nakalood ka, grab mo na rin yung opportunity, ano man yung gusto mong ilapit sa Panginoon, panalangin, pangangailangan, problema, sabihin mo sa Panginoon. Bago tayo mag-close, meron tayong mga bisita sa umagang ito.